ang pagbabalik ng ermitanyo upang isalaysay sa inyo ang Part 19. Simulan na natin. Subalit laking gulat ng taga-Karyo dahil ay hindi na tumuka pa ang kalaban. Panay din ang pagtulo ng dugo nito doon sa tinamong sugat. Narinig pa niya ang lalaking nasa gilid at nagsalita ng, Ang lakas naman makadaya ng laban na yan. wika ng isang may katandaang lalaki. Matapos nun, lumabas na rin sila ng ruweda at kinuha ang panalo sa labas. Habang ang kanyang kaibigan na si Goyo at Leroy, lumapit yun sa lalaking kalaban upang kunin ang bihag. Habang nakaupo silang dalawa ng kanyang kapatid, narinig pa niyang magsalita ng, Huy kuya, baka naman may balato naman ako dyan. Nakakapangawit kaya itong mga manok mo. At saka ang swerte natin ngayon ah. Tingnan mo, nakadalawa na tayo oh. Wika ng kanyang nakakabatang kapatid. Nang marinig niya yon, kaagad naman niyang sinabi dito na huwag siyang mag-alala dahil pag-uwi, doon na lang niya ibibigay. Maya-maya pa, nasipat nila sila Goyo at Leroy habang kasama nito ang tatlong kaibigan ni Manong Mondo. Habang nag-uusap-usap ang mga ito papalapit sa kanilang dalawa. Paglapit ng mga ito sa kanilang dalawa, nagwika naman sa kanya si Don Lucio ng, Noli, di kaya walang tari ang kalaban. Tingnan mo, wala na namang galos itong manok mo. Sa tingin mo, makuha mo ang kampyonato sa gabing ito. Wika ni Don Lucio. Nang marinig ito ni Noli, nakangiti naman itong sumagot ng, Hindi ko po masabi boss. Hindi naman tayo ang humawak sa tari. Yung manok ho. Wika dito ni Noli. Nang marinig yun ni Don Lucio, tumawa lang naman ito. Tama nga naman. Pero sa tingin ko, makakamit mo ang champion ng gabing ito. Ikaw pa. Wika naman dito ni Don Lucio. Habang ang mga kasama naman ito, doon ay nakatingin sa kanya. Habang nakikitawa din. Maya-maya pa, nagsihanda na rin sila Goyo dahil papalapit na ang una nilang sultada. Ang kaibigan nito na si Leroy ang nagkakabit ng tari dahil yun ang master kumpara kay Noli. Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan nang pumasok sila Goyo at Leroy doon sa may ruwida. Kagaya ng nakagawian ng ibang mga sabungero, pinapalakad-lakad na muna ang mga manok bago yun ilaban. Dahil dito, binabase ng iba kung maganda ang pagkakabit ng tari. Nang maghudyat na ang sentensyador na bibitawan na ang mga manok, maigi namang pinapanood nitong sinuli ang manok ng kanyang kaibigan ni si Goyo. Pagdikita ng dalawang panig, kaagad nagpakawala ng kanya-kanyang atake ang mga manok. Kagaya ng ordinaryong labanan ng mga manok, nanalo nga ang kay Goyo. Subalit nagtamo yun ng sugat. Kahit gaano pa kalakas ang breed ng manok mo, hindi yun imposibleng hindi tatamaan ng tari sa kalaban. Kahit ganon pa man, para kay Goyo, masaya siya doon sa kanyang manok. Masaya din naman si Noli para sa kaibigan niya dahil palagi niya itong nakakasabayang nagsasabong kahit nung kasulukuyan pa siyang nagsisimula. Hanggang sa dumating na ang pangatlong laban nitong si Noli. At dito na mas lalong sisikat si Noli dahil sa magaganap. Mas lalong namangha itong si Noli sa kanyang gamit nang ikabit niya yon sa isang manok niyang anak sa mga palagi niyang inilaban. Bale ayon sa kanya, ginagamit niya yon sa manok na nag-iedad na 8 buwan. Unang-una kasi niya yung gagamitin sa mas batang manok, kaya't nag-alangan siyang ikabit yun doon. Habang nagtatadi siya ng manok, nagwika naman sa kanyang likuran si Don Lucio. Kasama nito ang dalawa pa niyang kaibigan na nagngangalang John at Ragas. John, halika nga.
Ganito ka dapat magtari. Panoorin mo itong sinuli. Baguhan pero malakas. Walang sabit, di ba? Patawa-tawa nito sa kanyang mga kasama. Kung sa pangatlong laban na ito, diyan ako bibilib lalo sa'yo, Dong Noli. Wika pa nito kay Noli sa taong nanggangalang John. Nang marinig yun ni Noli, pangisingisi naman siyang sumasagot ng, "Di ko nga alam kung saan puntarya ng tari na to eh. Patsamba na lang." Nang marinig yun ng mga kaibigan ni Manong Mondo, napapawika pa ito ng, "Kakaiba nga." Muli niyang ikinabit ng palihim ang kanyang birtud doon sa paa ng manok niyang ilalaban. Kahit kinabahan siya ng mga oras na yon, nagkunwari talaga siyang batikan sa pagtatari upang hindi paghinaan ang mga pupusta sa kanya. At kahit sila Guyo at Leroy, aminadong hindi nila alam ang sekreto nitong sinuli. Pagpasok niya sa loob ng ruweda, muling naghiyawan ang mga tao doon dahil nasipat na naman siya doon sa ruweda. Napatitig naman siya sa kanyang mga kalaban dahil mayroon na yung kasamang isang matanda na may hawak-hawak na tungkod. Hindi lang naman niya yun pinansin, baka isa din yun sa kasama ng kanyang makakalaban. Subalit nang magkalapit sila ng matanda na yon, bigla siyang natigilan. Nang biglang uminit ang kanyang medalyon na bigay pa ni Manong Duming. Akala niya siya lang din ang nakakaramdam ng ganon. Subalit maging ang matanda pala. Kaya't ang nangyari, nagkatitigan silang dalawa ng matanda. Doon siya halos hindi makahinga nang masipat niya ang mga mata ng matanda na purong itim. Nang makita niya yon, kaagad siyang dumistansya rito dahil mas lalong umiinit ang kanyang kwintas. Magamat alam niyang may aral ang matanda panig sa kaliwa, hindi naman niya alam kung aswang ba yun o barang, or isa pa, manlalason. Doon niya napagtanto na may ginagamit din ang kalaban na mutya. Yun nga lang, sa kaliwa yun napapanig. Sa madaling salita, meron yung mutya panig sa demonyo. Nang malapit ng bibitawan ang mga manok, nagtaka naman siya dahil ang kanyang bulang, pinunasan yun ng alalay ng taga-karyo, subalit sa kalaban ay hindi. Bagamat duda siya na may manlalason sa kanyang makasagupa, nagtiwala pa rin siya sa kanyang sarili. Ano naman ang magagawa ng lason kung hindi yun makakatama sa kanyang manok? Nang bibitawan na ang mga manok, nasipat niya ang kalaban na bahagyang ngumingising nakatingin sa kanya. Pagsangkaan ng mga manok, bigla naman siyang natigilan nang maghiwalay ang dalawang manok ng distansya. Di ba kapag nagsalpukan ang mga manok, tuloy-tuloy ang laban? Pero sa pagkakataon na yon, nagkadistansyahan ang mga manok at para bang nagpakiramdaman yon sa isa't isa. Tinaboy-taboy pa yon ng taga-karyo upang magsalpukan muli. At nang magharap ang mga manok, tuloy-tuloy na ang paluan ng mga yon. At kitang-kita niya na dihado sa sabayan ang kanyang manok. Subalit bigla namang nakakaramdam ng hilo itong sinuli nang marinig niya sa kanyang isipan ang boses ng ermitanyong nag-usal sa isang dialektong hindi niya maintindihan. Boses yun ni Ermitanyong Duming. Habang napasandal siya sa ruweda, nasipat naman siya ni Guyo kaya't nilapitan siya nito. "Par, okay ka lang ba? Para kang inaantok dyan ah." Wika nito sa kanya. Nang medyo maalimasmasan na siya, nakita niya ang matandang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. At kasabay nito, ang pagsisigawan ng mga tao dahil tinamaan ang tali ng tari sa kalaban upang magre-resulta yung kumalasyon sa paa ng manok. Dahil sa nangyari, wala ng kalaban-laban ang katunggali nito at pinaulanan yun ng palo ng manok ni Noli. Siyang dahilan para mangisa yon. Dahil sa nangyari,
biglang pumasok ang tatlong kaibigan ni Manong Mondo, kabilang na dito si Guyo at Leroy. Habang ang kanyang kapatid naman, parang baliw yung nagsisigaw sa labas dahil nga nakuha ni Nuli ang kampyonato sa derby. Dahil sa kanyang pagkapanalo, kaya tinanghal itong sinuli sa paderbing yon na isang beast breeder ng mga manok. Dahil tila babato ang katawan ng kanyang manok. Dahil sa tatlong laban niya, ni isa walang galos yon. Bukod sa breeder siya ng mga manok, pinarangalan din siya bilang the best gaffing o mabangis na tagatade. Dahil siya lang din ang nagkakabit ng tari sa kanyang ilalabang manok. Maraming nagpakilalang mga big time na sabungero sa kanya kung taga saan siya, saan ang farm niya, at saan niya nakuha ang palahi niyang manok. Basta maraming usapin na mga sabungero lang ang nakakaalam. Imalay ko ba, di ba? Narrator lang ako dito. Sinabi naman niya sa mga ito na naroroon ang kanyang manukan sa may medyo kabundukan na. Sinabi ng mga ito na dadayo sila sa lugar nila Noli makalipas lang ang ilang araw upang makita ang kanyang manukang sinasabi. Bago niya inilaban ang pangatlong manok, halos mag-alas 5 na yon ng hapon. Pero ang matandang kasama sa kanyang nilalabanan, kahit palabas na yon, mainit pa rin ang pagtingin nito sa kanya dahil nagawa niyang nabasag ang sumpa ng kalaban. Siya ang pinakaunang nakakamit ng champion ng gabing yon dahil ang iba, nakakuha lang yun ng 2 panalo. Ang iba, 1. Pero ang iba, wala din. Walang-wala. Dahil nga ang patakaran ng sabungan na yon, 3 lang ang uuwing champion. Kaya't inantay pa niya sila Guyo at Leroy kahit magagabi na talaga. Subalit 2 lang ang nagtatagumpay sa mga manok nila Guyo na mananalo sa sabong na yon. Yung isa, tinalo yon. Kahit malaki ang perang na panalunan nila Noli, binigyan pa din siya ng pabalato doon sa mga kaibigan ni Manong Mondo bago yun umuwi. Kaya't matapos nun, kahit 2 lang ang nasungkit nila Guyo, masaya pa rin silang umuwi.